Ulat sila dito. Kakapasok lang breaking news, Sen Aimee may inilatag. Shock sila sa dala ni Aimee. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan na! Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Okay. Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong. Ayun, syempre bago natin simulan ang videong ito, no, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses o video na mapapanood natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre suportahan natin ang YouTube channel ni Don Mar TV, mga katunay. Bisitahin niyo yan, mga katunay, then subscribe. Syempre suporta tayo dyan. Basta si Sir Don Mar TV. Saludo tayo dyan. Ipagpatuloy natin. Vlog, panibagong update na naman ang hatid natin ngayon, no? Eto, unahin natin munang pag-usapan itong si Senator Aimee Marcos na sabi niya tiwala siya sa ombudsman, okay? Sa ginagawa niyang pagtanggol dito kay former President Duterte na kakasuhan na ng administrative itong senatore, sina Marbil, sina yung mga Remulla Brothers at kung sino-sino pang sangkot doon sa pagpapaaresto kay Tatay Digong doon sa dahil. So talaga dito, desidido na talaga si Senator Aimee sa ginagawa niya. Talagang pinaninindigan niya, no? Sinasabi ko nga dati, hindi pa rin mawawala sa isip ng mga ibang kababayan natin yung magdalawang isip pa rin, no, sa ginagawa niya. Yung sinasabi ko nga na baka mamaya dahil sa eleksyon lang yan. Baka mamaya ganito lang yan. Baka mamaya pag nanalo na yan, is biglang mag-iba ang ihip ng hangin. Ganon di ba? Hindi mawawala yung ganong kaisipan at magiging negative comments kay Senator Aimee na darating. Di ba? Pero siguro naman nakakarating kay Senator Aimee yung mga ganong negative comments. No? Pero patuloy niya pa rin ginagawa, patuloy niya pa rin dire-diretsong ginagampanan kung ano yung sinimulan niya. At hinihiling din naman ng mga ibang kababayan natin na nagtitiwala naman sa ginagawa ni Senator Aimee na ituloy niya, no? Natutuwa sila sa ginagawa ni Senator Aimee, no? Kaya talagang ito, ako ang ginagawa ko lang dito is inaabangan ko kung ano yung mga susunod na kabanata. 'Di ba? Kasi pagkatapos ng eleksyon, doon natin malalaman lahat 'yan. 'Di ba? Pagkatapos ng eleksyon, kung yan ba ay gugulong pa rin, kung yan ba ay hihinto o ano. Hey, no? At ito ay i-play natin itong video na ito at magre-react tayo dito. Okay? Kung ano ang masasabi natin nito kay Senator Aimee Marcos, kung siya ba ay genuine ang kanyang investigate patungkol dito, no? The fact that ginagawa niya ito ay naa-appreciate natin, no? Bilang supporter po ni Tatay Digong. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ito yung pinakamatindi, itong pangalawa nating pag-uusapan ay ito pong si Vice President Inday Sara Duterte sa isang interview, no, ambush interview, ay sinagot ang mga ilan ng mga issues na nangyayari ngayon, especially dito sa issue ng sinabi niya, no, update patungkol dito sa issue ng bigas, no, na talagang Yung 20 pesos. yung comment po ni VP Sara sa bigas na yan nagre-react itong administrasyon, no? At ngayon tinitigil na nila, no, nagre-react si VP Sara sa itinitigil muna itong pagbibenta ng bigas. Bakit yan tinitigil, no? At ipagpatuloy raw itong pagbibenta pagkatapos ng eleksyon, 'di ba? Hindi kung tutusin doon sa 20 pesos na bigas na yon na ibebenta sa Visayas, siyempre tayo nagtanong-tanong tayo dyan eh. Sinurvey natin yan kahit papaano. No, talagang siyempre, ang nagiging komento ng taong bayan dyan, yung mga nakakausap nating mangilan-ngilan, is bakit nga naman daw sa Visayas lang magkakaroon ng ganyang klase na 20 pesos na bigas? Paano naman yung Luzon? Diba? Siyempre, mga taga-Luzon ang kinakausap natin. Kung makakapagsalita din ang mga kababayan natin sa Mindanao, syempre, paano din naman ang Mindanao? 'Di ba? Yung tatlong yung tatlong lugar na yan, Luzon, Visayas, Mindanao, pare-parehong kumakain ng kanin. So syempre, lahat 'yan lahat kami, umaasa kami sa kung anuman ang gagawing aksyon ng gobyerno para mas makatipid kami. 'Di ba? Kaso nga lang, ang nangyari, syempre, nagtataka yung mga kababayan natin, bakit nga naman sa Visayas lang yan gagawin? 'Di ba?
Meron namang mga nagko-komento kasi ganyan, ganyan, ganyan. Sa Mindanao kasi hindi sila mananalo o sibag, mga ganyan ganon. Sa Luzon, medyo kaya Visayas parang hinihilot. Nagkakaroon ng negative comments sa kanila na ganon. 'Di ba? Sana kung tutulong na lang din naman. Kung tutulong, kung gusto nyo makatulong sa mga taong bayan, kung tutulong na lang din naman, sana is nilubos-lubos na. 'Di ba? Hindi naman siguro masama kung Luzon, Visayas, Mindanao ang makinabang sa kung anuman ang magiging proyekto nyo. 'Di ba? Dapat ganon. Para hindi nagiging unfair sa iba. Kasi nagiging unfair yung kinalalabasan niyan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na dapat sa Visayas muna, tapos sunod sa Luzon, tapos sunod sa Mindanao. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, yung tatlong bansa tuloy, yung tatlong lugar na yan is dapat sama-samang nagkakaroon ng progreso. Hindi yung may nauuna, hindi yung may nahuhuli. Yan kasi nagmamadali kayo eh. Itong si Vice President Inday Sara Duterte sa ICC, no? Ano na yung update kay Tatay Digong, okay? Patungkol diyan sa jurisdiction ng Pilipinas sa ICC, mamaya sasagutin niya ni VP Sara. Ayun. At heto pa, no? Itong si Attorney Claire Castro rin, no? May banat itong si VP Sara patungkol po kay Attack Dog Claire Castro. Mamaya pakikinggan natin yan, no? Yan tuloy Talagang nagiging tumpak-tumpak, tawag kay Auntie Claire tumpak eh. na tumpak, sapul na sapul si Claire Castro dito. At may reaction rin itong si VP Sara patungkol po sa balak na usap-usapan na i-raid yung bahay ni Tatay Digong. Mamaya kukuha tayo ng reaction ni VP Sara dyan. Okay? So yun yung Diyos ko naman, nandoon na sa ICC yung tao. Bakit naman i-raid pa? Para namang hindi talaga pinapatahimik si Tatay Digong. 'Di ba? Parang ano to, yung probinsyano, 'di ba? Naging na-take control nila Lili yung gobyerno, tapos sila Cardo Dalisay, sila Lolo Delfin, 'di ba? Natatandaan nyo ganun na nataniman ng drug si Lolo Delfin, mga ganyan. Parang probinsyano in real life, parang ganun. Ay nako. At ang dami pang iba na mga issues na tinatanong ni VP Sara. I-react natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, Ayan, Sir Donmar TV. at paki-follow Subscribe ito kayo para lagi dyan, kayong mga updated katunay. sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Go. Ayan, thank you very much. Okay. Pakinggan natin itong balita patungkol kay Senator Aimee. Talagang tinodo na ni Senator Aimee itong patungkol po dito sa mga irregularities po na nangyari po sa pag-aresto kay Tatay Digong. Ayun. So, heto po, pakinggan natin. Maasa si Senator Aimee Marcos na itutuloy ng Office of the Ombudsman. And I hope, Senator Aimee Marcos, na hindi na naman ito mapupolitika at hindi ito mabahira ng impluensya ng inyong kapatid. Yang ombudsman na yan. Kasi ikaw tiwala ka ng tiwala eh. Di ba? Ang investigasyon sa mga opisyal na anyay sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulo Ako, sa totoo lang, tama lang ito eh. Dapat talaga mabigyan ng leksyon itong si Torre Marbil, si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, sila Kanilaw. Alam mo bakit? No? Kasi kayo dapat ay neutral lamang, hindi kayo dapat kakampi ng mga politicians. Ang ginawa ninyo, alam nyong bawal, pero talagang pinurso ninyo na maaresto itong si Tatay Digong. Kaya ikaw, Senator Aimee Marcos, no? Trabaho mo yan. Itong mga ginagawa mo. Ginawa mo lang ang inyong trabaho, kaya na-appreciate kami sa inyo dyan, okay? Rodrigo Duterte. Kahapon, formal nang hiniling ni Senator Ayan, no? Dala-dala ni Senator Aimee Ang kapal ng dala mga niya, reklamo na yan. Dami, At ibinigay sa opisina ng ombudsman. At saka ito sinimulan na ni Senator Aimee yung laban niya. 'Di ba? Kung sinimulan mo na ang isang laban, kailangan hanggang dulo 'yan. Kaya mong panindigan 'yan. No? Kasi talagang kapag hindi mo pinanindigan 'yan at kapag pinutol mo 'yan at bigla kang tumahimik doon sa sinimulan mo, talagang marami kang madidinig na hindi magandang salita. At syempre, sasabihin ng iba dyan na napatunayan nila na tama sila sa iniisip nila kay Senator Aimee. Diba? Ganun naman talaga ang mangyayari. Diba? Kaya alam ko, syempre, kahit papaano siguro, bilang kapatid ni PBBM, mahirap sa sitwasyon ni Senator Aimee yung ganyang nangyayari. Pero siguro,
kung ang nasa isip at damdamin ni Senator Amy ay ang bansa at para sa ikabubuti ng bansa, siguro is tama ang ginagawa niya. 'Di ba? Ngayon, talagang nakikita natin na si Senator Amy lang talaga sa lahat ng mga senador ang nagiging agresibo diyan sa pag-open ng pagkakadala kay Tatay Digong sa ICC. Talagang siya lang talaga ang namumuno sa pag-iimbestiga niyan. 'Di ba? Sa ombudsman na siyasatin ang issue. Personal na dinala ng chairperson ng Senate Committee Ayun, ang dami oh. Ay, ang dami. Good luck, Tore. Good luck, Marbil. Good luck, Boying. John Vic, good luck. At higit sa lahat, Bongbong Marcos, hello. Foreign Relations sa tanggapan ng ombudsman ang chairman's report batay sa 3 Senate hearings ng komite. Ako Inirecommend talaga, no? Umaasa talaga ako na seryoso po itong si Senator Amy Marcos sa ginagawa niya, di ba? niya ang pagsampa ng reklamo laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at ang kapatid Ito, si Chris. Isa pa si Pajardo. Bakit hindi ito nasali itong si Pajardo? Hindi ko lang alam, ha? nito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang din sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal Investigation Meron akong bisita dito, ah. Siguro kahit pa paano, hindi rin nila inaasahan na biglang aalma si Senator Amy ng ganyan, no? 'Di ba? Kasi sa dinami-dami ng mga senador na nakaupo ngayon, talagang si Senator Amy pa ang nag-open ng investigasyon na yan tungkol kay Tatay Digong. Siyempre, baka iniisip nila, magkapatid naman si BBM tsaka si Amy, hindi yan ano. Pero biglang nagkaganyan. Kung sino pa yung kapatid, no? Kung sino pa yung kapatid, siya pa ang talagang kumontra sa nangyari kay Tatay Digong. Kumbaga, hindi niya nagustuhan. Siya pa mismo ang nag-open at nagsimula ng investigasyon na yan. Di ba? Kahit pa paano naramdaman nila siguro talagang nagulat sila sa nangyari. Meron akong bisita. Tingnan nyo. Bisita niya. May bisita ako, oh. May bisita ako, oh. Say hi. Hi. Say, Hi. Hi. Hi, Duterte. Go. Hi, Duterte. Bye-bye na. Bye-bye. Bye. So may bisita ako. Sino kayo? Kasi daddy is working. Okay. Ayun, anak na si Ayan, Dolma. yung anak ko, hindi ko na-lock ang aking studio eh. Sumisilip. Okay, so going back, no? Dapat lang na senatore mapanagot dito. Ito ba? Itong ginagawa ngayon ni Senator Amy Marcos, no? I hope hindi lang ito pakitang tao dahil inendorso siya Yun kay lang. Pisara. No, I hope naman na Senator Amy Marcos na talagang ginagawa mo ito para sa kagustuhan ng taong bayan. Yun Ngayon. po, di ba? Kasi ayaw po ng taong bayan itong mga pangyayaring ito eh. Detection Group o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Na, ayan lahat. Kumbaga lahat na, no? Lahat sila ng mga naging sangkot sa pagkakadala kay PRRD. Kaya nga sinasabi ko, sila kasi hindi sila nakinig, hindi sila nag-ano sa proseso, hindi nila pinakinggan yung daing ng taong bayan. Kaya nga sinasabi ko dati, kung alam nilang tama yung ginagawa nila, sana inalam pa rin nila kung ano naman yung tama na pinaniniwalaan ng mga tao. Kung sinunod nila yung tama na pinaniniwalaan ng mga tao, sana wala silang problema. Hindi sana nagkakaganito. 'Di ba? Kasi pwede naman si Tatay Digong, kung meron siyang pagkakasala dito sa ating bansa, pwede siyang litisin dito sa ating bansa at bigyan ng silbi ang ating hukuman dito sa Pilipinas. Kasi kung sa ICC siya binigay, no, at hindi siya dinaan dito sa proseso sa Pilipinas, parang minaliit natin ang kakayahan ng korte dito sa atin na hindi makakapagbigay ng hustisya sa lahat ng mga naging biktima ng kung sino man. 'Di ba? Parang isinampal na natin talaga na walang silbi ang ating hustisya o hukuman dito sa Pilipinas, na parang tinatanggalan natin ng pag-asa yung iba nating mga kababayan na nagiging biktima na gustong kumuha ng hustisya. 'Di ba? Ngayon, kung dinaan nila dito sa proseso si Tatay Digong, open naman siya, wala namang problema. Haharapin niya kung ano man yung kaso na ibibintang tuloy. Na ipaparatang sa kanya. 'Di ba? Hindi siya nagtatago.
Kita nyo naman, ang bilis nilang nakita si Tatay Digong. Pag uwi galing Hong Kong, sinalubong na nila. Hindi siya nagtatago. Handa talaga siyang humarap. Hindi katulad ng iba na mga nagkakakaso, ang hirap na hagilapin. Di ba? Ko rito ha, na di ko lang alam kung si Bongbong Marcos dito ay mangingialam. Kasi kung tutuusin, Mangingialam. si Bongbong Marcos ay meron siyang immunity bilang isang presidente. Ako, mas lalo akong bibilib kay Senator Amy Marcos. Kung sa 2028 ay si VP Sara na ang magiging pangulo ng bansa natin at si Senator Amy Marcos ay senador pa rin ng bansa natin at si Bongbong Marcos ay tapos na sa kanyang termino bilang presidente, bibilib ako kay Senator Amy kung kakasuhan niya itong kanyang kapatid. Nako, Sir Don Mar. Parang ano yan parang ang mangyayari dyan talaga, suntok sa buwan talaga yung ganyan. Tingin ko sa tingin ko. Kasi syempre ano pa rin Sir Don Mar nandiyan pa rin yung blood is stickier than water. Parang ano kasi nangyayari, nililigtas niya yung kanyang utol syempre sa ganitong klasing mga issues. No, parang sinasabi niya sa ganito na, Tol, dapat umiwas ka na sa ganyan, huwag kang magpapadala, parang ganun yung nangyayari ngayon Iniiwas niya lang sa mga issues na nangyayari. Pero yung tungkol sa ipapakulong o sasampahan ng kaso, siguro medyo hindi natin alam. Pero talagang sinasabi mo nga Sir Donmar, sinasabi nga ni Sir Donmar, na kung magagawa ni Senator, talagang nakakabilib yun. Siyempre, lalo na yung mga sumusuporta kay PRRD, lalong bibilib kung magagawa ni Senator. Kaso para sa akin, ang nakikita ko naman sa aking bolang kristal, parang medyo negative mangyari yung ganun. Kung siguro meron mang mag-o-OP ng ganun, hindi si Senator Amy yun kung sakasakali, kung matapos na yung termino ni PBB, ayun lang yung nakikita ko. Kakasuhan niya, di ba? Tingnan lang natin kasi hindi maganda na si VP Sara yung gumawa ng kasi mapupolitika Tingnan yung kapatid talaga, 'di ba? Kung you believe that your brother is doing something wrong, para sa taong bayan, gawin mo, 'di ba? Tama naman yung ginagawa ni Senator Amy na ginagawa niya yung tungkulin niya para sa bayan, para sa ikaaayos, 'di ba? At ikatatahimik dahil talagang sobrang gulo na yun nangyayari ngayon. 'Di ba? For the sake of the country. Parang dinaig pa natin na may giyera dito sa bansa natin. Inaasahan ko na yung ating mahal na ombudsman ay tuluyang imbestigahan kasi Ako naman, itong panawagan ni Senator Amy sa ombudsman, I hope naman mga taga-ombudsman dyan, gawin niyo ang trabaho. Huwag kayong makialam sa pamumulitika. Okay? nga hinaharang ito sa Senado, nahihirapan kami na kumuha ng testigo at sana kung nahihirapan talaga si Senator Amy na kumuha Mahirap ng yan. testigo kasi alam nila, natatakot sila sa administrasyon. Di ba? Sino ba namang hindi matakot? Di ba? Siguro kung naghanap ka ng testigo, ang malilitaw na testigo dyan, talagang yung malakas na lang talaga yung loob. Pero kung talagang testigo lang sa 2028, siguro may mga lalabas na ganyan-ganyan yan. Kanya-kanyang parang ligtasan na yun. Lalo na kung si BP Sara is naging presidente nun. Kanya-kanyang ligtasan na ng sarili yan. kailangan patawan na ng kaso at parusa. So, I hope Senator Amy Marcos, mananaig ka niyan sa mga ginagawa ninyo. Okay? Yeah. Someday, magugustuhan ka ng taong bayan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.